Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Siguro mga 2 episodes ago, nag-discuss ako tungkol sa maternal antibodies. Ito yung protection na galing sa inahin dahil nabakunahan sila ng killed vaccines. May pahabol na tanong yung ating kaibigan na si Cap JLDS Jose Luis. Ang sabi niya, nabakunahan naman ang mga nanay, ba't kailangan magbakuna pa at day old? May katuwiran naman. Kasi sabi nga natin, pag may maternal antibodies galing sa nanay, magkakaroon ng protection yung mga sisiw, generally for 21 days. Tapos kailangan magbakunahan na ang mga sisiw kasi bumaba na yung level of maternal antibodies. Pero bakit kailangan na magbakuna at day old? Yun ang gustong linawin ni Cap. Kasi nga po, halimbawa sa experience natin sa pag-monitor ng maternal antibodies, at day 1, hindi lahat ng sisiw mo ay mataas ang maternal antibodies. Halimbawa, merong 100 na sisiw. Sa 100 na sisiw, siguro 70% yung mataas ang maternal antibodies. Siguro on a scale of 1 to 10, kartada 9 Gs. Mataas, so may protection. Around 20%, mga siguro kartada 4 hanggang 6. Medyo nasa borderline. Baka hindi sapat para makapagbigay ng protection. Day 1 to, day 1. Tapos around 10% ay sobrang baba o walang natanggap na maternal antibody kahit lahat ng inahin na ginamit ay bakunado. So makikita nyo, ito ang pagkakaiba. Individual differences sa mga sisiw. Sabihin natin, halimbawa isang inahin, may 10 sisiw na napisa. Bakunado yan. Same thing. 7 siguro doon, mataas ang maternal antibodies. Tapos, mga 2, mababa. Tapos, yung isa, halos wala. So, 70, 20, 10. Ito ay hindi eksaktong mga figures. Ito ay mga range lang na pwedeng pag-usapan para mabigyan ng picture yung distribution ng maternal antibodies. Ang pagbabakuna ng day 1, gaya ng naipaliwanag ko na kay Cap sa Sabong Forum, ulitin ko lang ito para sa ibang mga followers natin, ang target mo sa day 1 ay hindi yung 70% na mataas ang maternal antibodies. Ang target vaccination mo ay yung 20% na borderline ang maternal antibodies at yung 10% na halos walang maternal antibodies. Bakit importante pabakunahan yung 10% or 20% or 30%? Dahil pwede silang pasukan ng sakit. At pag sila ay pinasukan, pwedeng maging source of infection at pagpababa na yung maternal antibodies ng 70%, pwedeng sila ang panggalingan ng sakit para madamay pati yung mga dati ay mataas ang maternal antibodies at day 1, pero pababa within 2 to 3 weeks, maaring madamay sila. Kaya yun ang importansya ng pagbibigay ng vaccine at day 1. Ang bakuna na binibigay at day 1 usually ay ang ND B1B1 plus IB. O ito yung Newcastle disease na B1B1, ito yung mild. Karaniwan ngayon in combination with IB or infectious bronchitis. Okay, nabanggit ko kasi nung nakaraan na pag by maternal antibodies, lalo na pag gumboro, at nagbakuna ka ng day 1, yung bakuna mo at day 1 ay i-neutralize na maternal antibodies. Totoo ito sa gumboro, sa dahilan na ang maternal antibodies ay nandoon sa dugo. Pag nagbigay ka ng gumboro vaccine, ang receptor site niya ay sa bursa, sa bandang puwet o sa thymus. Pupunta yon sa bloodstream ng sisiw. Pag nagsalubong ngayon yung bakuna sa bloodstream at yung mataas na maternal antibody, man-neutralize yung maternal antibodies. So, parang walang kwenta ang bakuna na ibinigay mo sa sisiw. Kaya ang suggestion ko noong nakaraan, okay lang na magbakuna ng NDIB na killed sa nanay, pero mas mainam yung nanay huwag nang bakunahan ng gumboro, ang bakunahan na lang ay yung sisiw. Bakit okay ang ND and IB sa nanay? Sa dahilan na pag ipinatak mo ang B1B1 o in-spray mo ang B1B1 kasama ang bronchitis at day old, ang tatanggap ng bakuna ay yung mata, yung ilong,
yung upper part ng respiratory tract. Kung minsan yung tenga, magkakadugtong kasi yan eh. Mata, subukan mong bumahin. Maluluha ka, magsisipon ka, at mararamdaman mo sa lalamunan mo, lalabas pa sa yung pressure sa tenga. Magkakakonekta yan. Sinasabi ko ito dahil pag nag-spray ka ng B1B1 or bronchitis, yung bakuna pupunta sa mga lugar na binanggit ko. Sila ang magbabantay para hindi makapasok ang outside infection ng ND o ng IB. Para silang security guard, nakabantay sa pwedeng pasukan ng infection. Kasi pag pumapasok ang infection, lalo ng ND at IB sa sisiw, pumapasok sa mata, sa ilong, sa lalamunan, kung minsan sa tenga. Pero kung may nakabara dyan na parang security guard, ito yung bakuna na binigay mo at day 1, spray or patak sa mata. Kasi pag pinatak mo sa mata, yung sisiw gagagarunin yung tuka. Kasi lululunin niya, dadaan sa ilong yung iba, punta sa tenga yung iba. So, protektado yung upper respiratory tract and oral cavity ng manok, pati yung mata at ilong. Hindi makapasok ang infection na ND at IB dahil nagbakuna ka at day 1. So, yan ang diferensya ng pagbibigay ng bakuna at day 1 ng ND-IB saka sa Gumboro. Sa ating YouTube channel, itong si @gaming sfun 9078. Sabi niya, "Good morning, Doc. Followers from Luna, La Union. Tanong ko lang po, why vets always talk about vaccination routine? It sounds very nice to hear, but what can you advise backyard game fowl enthusiasts that only breed limited stocks from 10 to 20 pieces? What they can do to use as a substitute for vaccines to keep their panabong healthy? Also, do you guys have vets in Luna, La Union, Philippines? Thank you. Have a nice day." Una sa lahat, maraming salamat sa ating mga followers. Dahil sa inyo, dumadami ang ating topics for discussion. Halimbawa, itong kaibigan nating taga Luna, La Union, @gaming sfun 9078. Naimbag na daw yamin na po dita La Union, entero dita Norte. Okay. Ang tanong niya, yung mga vets kasi, siyempre sanay sa bakuna, puro bakuna sinasabi. Ang sabi niya, dahil 10 to 20 lang naman yung inalagaan niya, may substitute ba sa bakuna? Okay. In general, walang substitute sa bakuna, lalo na sa peste. Kasi walang gamot ang peste. Pero, pwede mong ma-prevent ang pagpasok ng sakit kung maganda ang facilities mo at antimano, maganda ang pag-aalaga mo mula brooding hanggang sila ay lumaki. Ganun pa man, dito sa Pilipinas ay endemic na ang peste. Kaya siguro pinakamaganda siguro gawin na ating mga kaibigan dyan sa La Union. Kung marami kayong magkakapit-bahay, siguro mag-uusap-usap kayo. Na pag-breeding season, huwag na kayong mag-hen hatch. Siguro dalhin nyo na lang sa hatchery para sabay-sabay mapisa yung mga manok nyo. Tapos mag-contribute kayo pagbili ng isang bakuna na good for 1,000. Then, sa araw, halimbawa 10 days kayo nagbabakuna o day 1, mag-usap-usap kayo, dalhin lahat yung masisiw nyo sa isang lugar, bakunahan nyo, kasi mas mainam pa rin yung bakunado ang manok, lalo na laban sa peste dahil ito ay walang gamot. Ngayon sa tanong nyo, may tao ba tayo sa La Union? Ang mga taga-excellence po, kahit sa parte ng Pilipinas, meron sila dyan. Kahit backyard, handang tumulong ang mga technical ng excellence para maturuan kayo paano i-maintain ang health ng manok nyo kahit kayo ay backyard. Dahil alam nyo kung minsan, yung backyard, sila pa ang mas mahirap kalabanin. Dahil sila ay nakatutok sa manok nila. Samantalang kung 1,000 yung manok mo, hindi mo matutukan yon. Pero yung backyard na 10 manok, nakatutok yan. Yan ang mahirap kalaban. Basta healthy ang iyong alaga. May tanong din si Neil Soralio tungkol sa manok na hindi natutunawan. Ganon din si Barty M5R1V tungkol naman sa pabalik-balik na sipon. Neil and Barty, ang mga topics na nabanggit nyo ay ilang ulit ko na rin na-discuss. So, ang ginawa ng ating EDL Digital Technology
gumawa sila ng thumbnail dito sa ating YouTube channel para pwede niyong balikan kasi very extensive ang discussion ko doon. Ina-acknowledge ko lang kayo dahil fina-follow nyo yung ating programa, pero para pagbigyan natin yung ibang katanungan ay yumabago ang ating bibigyan ng emphasis. Itong mga na-discuss na, pwede nating balikan sa thumbnail. Okay? Mga kaibigan, marami pa tayong topic na pag-uusapan tungkol sa kalusugan, pero huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa ating mga issues na pag-uusapan. At gaya ng lagi kong sinasabi, ang ating mga manok, pambreeding man o panlaban, sa kanilang performance, health is always number one.